Sa mahigit 20 taon ko bilang doktor, nakita ko ang pagkasira na dulot ng mga sakit na malignant. Nasa unang linya ako. Nakita ko ang pagdurusa sa mga mata ng aking mga pasyente at kanilang mga pamilya. Ito ay isang labanan na hindi lamang sumisira sa katawan, kundi dinurog din ang espiritu. Pero ngayon, hindi ako narito para pag-usapan ang sakit. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang bagay na iba. Ang mga resulta ng isang kahangahangang siyentipikong pag-aaral na hindi alam ng karamihan. Isang pananaliksik na hindi gaanong napansin, pero naglalaman ng isang buto ng pag-asa na napakalakas na nararamdaman ko ang propesyonal at moral na tungkulin na ibahagi ito. Isipin ninyo sandali na ang sagot, o kahit bahagi nito, ay hindi nasa isang komplikadong laboratorio, kundi nasa mismong ilalim ng ating mga paa, sa ating mga hardin, na lumalaki ng tahimik, hindi napapansin ng halos lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang pananaliksik na nagpakita sa laboratorio kung paano ang isang karaniwang ugat na itinuturing ng marami bilang simpleng damo ay nakagawa ng isang pambihirang bagay, atakihin ng selektibo ang mga selulang malignant at magdulot ng kanilang sariling pagkasira sa loob lamang ng 48 oras. Manatili kayo sa akin dahil ang ihahayag ko ay maaaring lubusang baguhin ang inyong pananaw sa nakatagong kapangyarihan ng kalikasan. Ang malupit na katotohanan ng isang diagnosis. Upang maunawaan ang tunay na dimensyon ng ating pag-uusapan, gusto ko munang ilagay natin ang ating sarili sa kalagayan ng isang taong nakakatanggap ng balitang iyon. Pag-usapan natin si Mang Mario. Hindi siya isang tunay na tao, syempre, pero ang kanyang kwento ay kwento ng libu-libo, marahil milyon-milyon. Si Mang Mario ay 62 taong gulang. Siya ay isang mapagmahal na lolo, isang lalaking nagtrabaho ng buong buhay niya na nangangarap na makapaglakbay kasama ang kanyang asawa sa kanyang pagre-retiro. Isang araw, isang pananakit sa tiyan na hindi nawawala, at isang pagbaba ng timbang na walang paliwanag ang nagdala sa kanya sa aking klinika. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, dumating ang diagnosis na walang gustong marinig, advanced na cancer sa bituka. Sa isang iglap, bumagsak ang mundo ni Mang Mario at ng kanyang pamilya. Ang takot, kawalan ng katiyakan, at pagkabalisa ay mga emosyong masyado kong kilala. Ito ang anino na laging kasama ng diagnosis na ito. Ayon sa protocol at tama, agad naming sinimulan ang karaniwang paggamot, ang chemotherapy. At alam nating lahat na ang chemotherapy ay isang sandatang may dalawang talim. Ito ay isang kinakailangang bomba na idinisenyo upang sirain ang mga selulang mabilis lumaki, isang katangian ng mga selulang cancer. Pero sa pag-atake nito, ay hindi ito nakakakilala. Sinisira rin nito ang mga malusog na selulang mabilis lumaki. Ang mga sa utak ng buto, ang mga sa lining ng tiyan, ang mga sa buhok. Nagsimulang maramdaman ni Mang Mario ang mga epekto. Ang napakalaking pagod, ang patuloy na pagduduwal, ang pagkalagas ng buhok, ang mga sugat sa bibig. Ang kanyang katawan, na dati ay malakas, ay naging marupok. Ang kanyang espiritu, na dati ay puno ng buhay, ay unti-unting nawala. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang tanong na nagpapahirap sa marami. Doc, wala na bang ibang paraan? Wala na bang iba pa tayong magagawa? Sa mga sandaling iyon bilang doktor, nararamdaman mo ang isang malaking kawalan ng kakayahan. Nagbibigay ka ng gamot upang mapawi ang mga sintomas, suporta sa psikolohiya, lahat ng nasa abot ng iyong makakaya. Pero ang tanong ni Mang Mario ay paulit-ulit na tumutunog. Ito ay isang tanong na humahabol sa akin sa buong karera ko. Talaga bang limitado tayo sa mga opsyong ganito ka-agresibo? Natuklasan na ba natin ang lahat ng posibilidad? Ang frustration na ito na ibinabahagi ng maraming kasamahan, at lalo na ng mga pasyente, ang nag-udyok sa akin na maghanap pa, magsaliksik sa mga pag-aaral, magbasa ng mga pananaliksik na hindi karaniwan, at tuklasin ang malawak na kaalaman ng tradisyonal na medisina na sa loob ng mga siglo ay ginamit ang kalikasan bilang pangunahing parmasya. Hindi bilang kapalit, gusto kong maging lubusang malinaw dito mula sa simula, kundi bilang karagdagan, bilang isang pinagmumulan ng pag-asa at marahil bilang isang bagong paraan ng pagtingin sa sakit. Ang kwento ni Mang Mario ang dahilan ng video na ito. Ito ang mukha ng tao sa likod ng mga malamig na istatistika at ang dahilan kung bakit dapat nating, sa mahigpit na siyensya at bukas na isipan, tuklasin ang bawat posibilidad, ang paghahanap ng pag-asa sa kalikasan. Ang tanong na iyon, wala na bang iba? Ito ay tanong na matagal nang tinatanong ng sangkatauhan. Bago ang modernong pharmacology, saan tayo pumupunta para magpagaling sa kalikasan? Ang mga halaman ang naging batayan ng medisina sa loob ng libu-libong taon.
Sa katunayan, marami sa pinakamakapangyarihang gamot ngayon, tulad ng aspirin mula sa balat ng puno ng willow o morphine mula sa poppy, ay nagmula sa kaharian ng halaman. Ang aking pagsasanay ay mahigpit na siyentipiko. Naniniwala tayo sa ebidensya, sa mga klinikal na pagsubok, sa mga datos. Pero ang siyensya ay hindi isang saradong aklat. Ito ay isang proseso ng patuloy na pagtuklas at magiging walang pananagutan sa siyensya kung balewalain natin ang potensyal na nasa mundo ng kalikasan. Isang laboratorio na nagperpekto ng mga kemikal na compound sa loob ng milyon-milyong taon? Ganito nagsimula ang aking personal na paglalakbay sa mga gilid ng karaniwang onkolohiya? Inilaan ko ang aking mga gabi, ang aking mga oras na libre upang sumabak sa mga publikasyon ng phytochemistry, ethnobotany, at integrative sa highway gamit ang lupa sa halip na aspalto. Maaaring mapuno nito ang butas, pero hindi ito tatagal at wala itong parehong smoothness o lakas. Kaya ang mga pamagat na iyon ay pawang usok lamang. Sinasamantala nila ang iyong sakit at pagnanais ng mabilis na solusyon, pero ngayong naunawaan mo na ang biolohikal na katotohanan, may kapangyarihan ka na. Maari mo nang itigil ang paghahabol sa mga multo at tumuon sa kung ano ang tunay na makakaya ng evidence-based medicine na ialok sa iyo. At tiniyak ko sa iyo na ito ay higit pa sa iniisip mo. Perpekto, nabunyag na natin ang mito. Ngayon ay itatayo natin ang realidad. Ang magandang balita ay mayroon kaming arsenal ng mga paggamot upang alagaan ang mga kasukasuan at ito ay patuloy na umuunlad. Hindi ito isang magic solution sa isang araw, kundi isang integral na estratehiya na may maraming antas. Tingnan natin sila mula sa ibaba pataas, mula sa pinakapangunahing hanggang sa pinakabago. Ito, walang duda, ang pinakamahalagang antas. Maaari mong matanggap ang pinakabagong at pinakamahal na therapy sa mundo, pero kung ang iyong pundasyon ay hindi matibay, walang saysay ito sa mahabang panahon. Matalinong paggalaw. Bigyan ng pagkain ang iyong cartilage. Alalahanin ang sinabi natin. Ang paggalaw ay buhay para sa iyong mga kasukasuan. Pero ingat, hindi lahat ng paggalaw ay mabuti. Ang sedentary lifestyle ay lason dahil ang cartilage na hindi ginagamit ay hindi napapakain at nagiging mahina, pero ang sobrang impact ay nakakapinsala rin. Ang susi ay ang balanse. Ang pinakamagandang ehersisyo ay ang mababa o walang impact. Ang mga aktibidad tulad ng paglangoy o mga ehersisyo sa pool ay kahanga-hanga. Ang tubig ay sumusuporta sa iyong timbang at nagbibigay sa iyo ng kalayaan sa paggalaw nang hindi pinapahirapan ang iyong mga tuhod. Ang pagbibisikleta sa stationary bike man o sa patag na daan ay isa pang mahusay na opsyon. Ang elliptical, tai chi o banayad na yoga ay kahanga-hanga rin. At huwag kalimutan ang pagpapalakas ng malalakas na kalamnan sa paligid ng kasukasuan. Quadriceps, hamstrings, glutes, sila ay parang safety corset na sumisipsip ng impact sa bawat hakbang na pinoprotektahan ang cartilage sa ilalim. B. Pagkontrol sa timbang. Ang matematika ay hindi nagsisinungaling. Ang puntong ito ay hindi mapag-usapan at may brutal na epekto. Bawat kilo na sobra sa iyong katawan ay hindi lang 1 kilo pa sa iyong mga tuhod, ito ay higit pa rito. Kapag naglalakad, ang puwersa na dinadala ng tuhod ay 3 hanggang 6 na beses ng iyong body weight. Ibig sabihin, ang pagbabalang ng 5 kilodon ay maaaring magbawas ng 15 hanggang 30 kilodon ng load sa iyong mga tuhod sa bawat hakbang. Isipin ang ginhawa na iyon para sa iyong cartilage sa dulo ng isang araw na may libu-libong hakbang. Ang pagbaba ng timbang ay isa sa pinakamakapangyarihan at epektibong intervention na maaari mong gawin upang pigilan ang osteoarthritis at mapawi ang sakit. C. Anti-inflammatory nutrition. Patayin ang internal fire. Ang osteoarthritis ay hindi lang mechanical wear. May malaking bahagi rin ito ng low-grade inflammation na nagpapabilis sa pagkasira ng cartilage. Ang dieta na lumalaban sa chronic inflammation na iyon ay maaaring lumikha ng mas kaibigan na kapaligiran para sa iyong mga kasukasuan. Unahin ang mga pagkain na may omega-3 tulad ng salmon, sardinas, walnuts o chia at flax seeds. Punuin ang iyong plato ng antioxidants gamit ang prutas at gulay na may matingkad na kulay. Blueberries, strawberries, spinach, broccoli, bell peppers. Ang turmeric na may black pepper upang mapahusay ang pagsipsip at ang luya ay malalakas na natural na anti-inflammatory na maaari mong idagdag sa iyong mga pagkain. At sa kabilang banda, bawasan o alisin ang mga nagpapakain sa inflammation. Asukal, refined flours, trans fats, mula sa processed foods,
sobrang red meat at mga pagkain na niluluto sa mataas na temperatura na nagbubunga ng advanced glycation end products. AGEs, mga molekula na nagpo-promote ng paninigas at tissue damage. D. Mga suplemento na may ebidensya. Ano ang sinasabi ng agham? Ang mundo ng mga suplemento ay isang gubat. Maging malinaw tayo at pumunta sa mga may scientific backing, kahit moderate man, hydrolyzed collagen. Ang collagen ang pangunahing protina ng cartilage. Ang ideya ay na sa pag-inom nito ay binibigyan mo ang iyong katawan ng mga tiyak na building blocks upang makabuo pa. Ilang pag-aaral ang nagmumungkahi na makakatulong ito na bawasan ang sakit at mapabuti ang function, bagamat hindi ito ganap na nagre-regenerate. Ang papel nito ay higit na structural support. Glucosamine at chondroitin ay natural na bahagi ng cartilage. Ang scientific evidence tungkol sa kanila ay mixed, pero maraming clinical guidelines ang nagsasabi na sa kombinasyon ay maaaring mapawi ang sakit ng mild hanggang moderate sa ilang pasyente at posibleng pigilan ng kaunti ang pagkasira sa mahabang panahon. Mukhang mas gumagana sila sa mild o moderate osteoarthritis. Hyaluronic acid, oral, ay ang pangunahing bahagi ng synovial fluid, ang lubricant ng kasukasuan. Sa pag-inom, ang evidence ay hindi kasing lakas ng injected, pero may ilang pag-aaral na nakakakita ng pagbuti sa sakit at function. Ang kailangan mong malaman ay ang mga suplemento ay hindi gamot. Ang kanilang epekto ay mabagal, napapansin pagkatapos ng ilang buwan ng tuloy-tuloy na paggamit at hindi gumagana sa lahat. Pero dahil sa kanilang mataas na safety profile, madalas ay sulit na subukan ang mga ito bilang bahagi ng global plan at laging sa ilalim ng pangangasiwa ng isang health professional. Regenerative therapies gamit ang kapangyarihan ng iyong sariling katawan. Kapag ang nasa itaas ay hindi sapat, ang modernong medisina ay nagbibigay ng mas direktang mga tool. Hindi sila magic cures pero maaaring baguhin ang takbo ng sakit sa paraang hindi naisip 20 taon na ang nakalipas. A. Injected hyaluronic acid. Viscosupplementation. Ito ay isang matatag at epektibong therapy. Ito ay literal na parang pagpapalit ng langis sa makina ng kotse. Ini-inject namin ang hyaluronic acid, isang viscoelastic gel, diretso sa kasukasuan, upang ibalik sa synovial fluid ang viscosity at kakayahang mag-amortize. Hindi ito nag-aayos ng structural damage, pero ginagawa nitong mas maayos ang lahat na nagpapawi ng sakit at paninigas sa loob ng ilang buwan na nagbibigay daan sa mas magandang rehabilitation. B. Platelet-rich plasma, PRP. Dito pumapasok ang regenerative biology. Ginagamit namin ang iyong sariling dugo upang lumikha ng super-concentrate ng growth factors. Kinukuha namin ng kaunti ang iyong dugo, icentrifuge ito upang ihiwalay ang mga bahagi at nananatili kami sa maliit na fraction ng plasma na puno ng platelets. Bakit platelets? Dahil sila ay maliliit na biological pumps na puno ng mga protina na nagbibigay ng signal sa iyong katawan upang magsimulang magtrabaho. Sa pag-inject ng PRP na ito sa kasukasuan, nakakamit namin ang malakas na pagbabawas ng inflammation, pagpapakalma ng sakit at pag-stimulate sa natitirang chondrocytes upang gumana ng mas mabuti at protektahan ang matrix ng cartilage. Ang PRP ay hindi lumilikha ng bagong cartilage mula sa wala, pero lubos na pinapabuti nito ang biological environment ng kasukasuan at nagbibigay ng tulak sa natural na repair mechanisms ng iyong katawan. C. Mesenchymal stem cell, MSC therapy. Ito ang pinakabagong at pinaka-promising na field sa biological joint therapy. Ang mga cell na ito na kinukuha namin mula sa iyong sariling taba o bone marrow ay ang mga conductor ng tissue repair. Sa una ay iniisip namin na ang kanilang magic ay direktang maging bagong cartilage. Pero ngayon alam na namin na ang kanilang pangunahing kapangyarihan ay iba, ang paracrine effect. Sa sandaling ma-inject, sila ay naglalabas ng cocktail ng mga molekula na may napakalakas na anti-inflammatory at immune-modulating effect. Pinoprotektahan nila ang natitirang cartilage cells mula sa stress at cell death. Tinatawag nila ang iba pang repair cells ng iyong katawan upang tumulong at maaari pa nilang pigilan ang pag-usad ng sakit. Ito ay isang tunay na opsyon para sa moderate o severe cases sa mga pasyente na gustong i-postpone o iwasan ang prosthesis at ang mga resulta sa pagpapabuti ng sakit at function ay lubhang promising. Antas 3, modernong surgical options. Higit pa sa prosthesis, kapag ang damage ay sobrang laki o masyadong localized, minsan kailangan ng surgery. Pero sandali, ang surgery ay hindi laging nangangahulugan ng total knee replacement.
Para sa mga konkretong butas o patches sa cartilage, lalo na sa mas batang at aktibong pasyente, mayroon kaming mga sopistikadong repair techniques. A. Microfractures. Ito ay isang bone marrow stimulation technique. Binubuo ito ng paggawa ng maliliit na butas sa buto sa ilalim ng nasirang cartilage. Ito ay nagdudulot ng controlled bleeding na nagdadala ng stem cells mula sa bone marrow sa lugar, na lumilikha ng clot na nagiging mature na patch ng fibrocartilage. Tulad ng sinabi namin, hindi ito ang original na tissue, pero maaaring mapuno nito ang depekto, mapawi ang sakit at maibalik ang function sa maliliit na pinsala. B. Autologous chondrocyte implantation, ACI. Ito ay isang mas sopistikadong teknik at ito ang pinakamalapit sa tunay na regeneration na mayroon tayo. Ginagawa ito sa dalawang yugto. Sa unang arthroscopic surgery, kukunin namin ang maliit na biopsy ng iyong malusog na cartilage mula sa lugar na walang load. Ipinapadala namin ito sa espesyalisadong laboratorio kung saan nililinang ang iyong sariling chondrocytes sa loob ng ilang linggo hanggang maging milyon-milyon. Sa pangalawang surgery, ini-implant namin ang mga bagong cell na iyon sa depekto, madalas sa ibabaw ng collagen membrane upang makabuo sila ng bagong hyaline cartilage na halos katulad ng orihinal. Ito ang tanging technique na talagang nagre-regenerate ng high-quality tissue, mga intelligent scaffolds at biomaterials. Ang frontier ng pananaliksik ay tissue engineering na pinagsasama ang cells, growth factors at biomaterials. Sila ay parang biodegradable scaffolds na ini-implant sa depekto. Hindi lang nila pinupuno ang butas, kundi dinisenyo upang maglabas ng kontrolado ng growth factors at akitin ang iyong sariling stem cells na nagiging gabay sa organized at high-quality regeneration. Nakalipas na tayo mula sa isang frustrating myth patungo sa maraming totoong at nagbibigay pag-asang option. Kaya, ano ang gagawin mo sa lahat ng ito? Paano mo ito gagawing konkretong at personalized na action plan? Praktikal na buod. Ang mga haligi ng iyong joint health. Kalimutan ang 24-hour cures. Ang tunay na sikreto para sa malusog na kasukasuan sa mahabang panahon ay hindi sikreto, kundi estratehiya na nakabase sa tatlong pangunahing haligi. Bumuo ng matibay na pundasyon. Ito ang iyong pang-araw-araw at hindi maipapasa na gawain. Gumalaw ng matalino at pare-pareho. Magbawas ng timbang kung sobra. Bawat kilo ay isang malaking tagumpay para sa iyong mga tuhod. Kumain upang mag-desinflate, hindi upang mag-inflame. At isaalang-alang lagi kasama ang iyong doktor ang mga suplemento na may scientific evidence na sumusuporta sa iyong mga pagsisikap. Ang haliging ito ay hindi mapag-usapan, ito ang base kung saan itinatayo ang lahat ng iba pa. Isaalang-alang ang biological therapies. Kung ang sakit ay nagpapatuloy sa kabila ng iyong mga pagsisikap sa unang haligi, huwag magtiis. Makipag-usap sa isang espesyalista sa orthopedics or sports medicine. Tanungin ng diretsyo kung ikaw ay kandidato para sa injections, PRP, o kahit stem cell therapy. Ang mga therapy na ito ay maaaring i-reset ang biological environment ng iyong kasukasuan, pababain ang inflammation, bawasan ang sakit at bigyan ka ng mga taon ng magandang function na nagbibigay daan sa iyo na bumalik sa aktibong pamumuhay. Galugarin ang modernong surgical options. Kung ang damage ay tiyak o sobrang advanced, tandaan na ang surgery ay lubhang umunlad. Hindi lahat ay prosthesis. Ang magandang diagnosis na may imaging tests tulad ng MRI ay magsasabi sa iyo kung ang focal cartilage repair ay option para sa iyo. Ang iyong unang hakbang ngayon. Ang pinakamahalagang hakbang sa lahat ay kunin ang control. Itigil ang pagiging passive patient na naghihintay sa magic pill at maging aktibong manager ng iyong joint health. Ang unang praktikal na hakbang, magpa-appointment sa isang espesyalista. Kailangan mo ng tumpak na diagnosis upang malaman ng eksakto kung saan ka nakatayo, ano ang antas ng iyong pagkasira at alin sa lahat ng opsyon na ito ang pinakamakatwiran at angkop para sa iyo. Huwag magpaloko sa advertising at sensational headlines. Maghanap ng impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang sources. Magtanong sa konsultasyon. Unawain ang iyong katawan at kondisyon. Kung ang videong ito ay naglinaw sa mga bagay para sa iyo, kung binigyan ka nito ng realistiko pero sabay na hopeful na pananaw, mag-subscribe sa channel. Patuloy nating lalalim sa bawat isa sa mga therapy na ito upang magkaroon ka ng pinakamahusay na impormasyon at matutong alagaan ng totohanan ang iyong mga kasukasuan. At pakiusap, i-share ang videong ito, i-share ito sa kaibigan mo, sa miyembro ng pamilya, sa taong alam mong nagdurusa sa kanyang tuhod o balakang at posibleng malapit ng mahulog sa bitag ng miraculous cure.
Ang impormasyong ito ay maaaring makatipid sa kanya ng oras, pera, false hopes, at higit sa lahat, mailagay siya sa tamang landas patungo sa buhay na may mas kaunting sakit at mas maraming paggalaw. Ang pag-regenerate ng iyong cartilage sa 24 oras ay mito. Pero ang pag-aalaga, pagprotekta, pagpapakain, at pagpapabuti sa kalusugan ng iyong mga kasukasuan ay isang ganap na makakamit na realidad. Ito ay nangangailangan ng kaalaman, personal na commitment at tamang gabay mula sa profesional. Ang laban-laban sa joint wear ay hindi 100-meter dash. Ito ay isang marathon. At ngayon sa impormasyong mayroon ka, mas handa ka na kaysa kailanman upang takbuhin ito at manalo. Itigil ang paghahanap ng miraculous secret at simulan ang pagbuo araw-araw ng matibay at pangmatagalang joint health. Ang iyong future self, ang taong gumagalaw ng mas kaunting sakit at mas maraming kalayaan, ay lubos na magpapasalamat.